300 taon mula nang muli akong maisilang. Naging emperador ng mga demonyo ako. Nakapagpabagsak ako ng mga immortal. Nabaligtad ko ang mesa ng langit. Sa buhay na ito, 3 lang ang hiling ko. Dapat laging may sapat na hita ng manok. At dapat laging may kaunting alak. Walang lalapit para manggulo sa akin. Para lang sa isang hita ng manok na ito. 3 araw akong nagbuhat ng malalaking sako sa pantalan. Mag-ipon pa ako ng 2 buwan. At makakapagbukas na ako ng maliit na tindahan ng alak sa silangan ng bayan. Mula noon, wala na akong pakialam sa mga kaguluhan sa mundo. Hindi mo ba ako nakikita? Hindi mo ba ako nakikita? Hindi mo ako makita. Aray! Ang ganda ng suot mo, Hija. Taga-ibang lugar ka, ano? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang dalagang ito? Wala akong pakialam kung sino ka. Pagdating mo sa bayan ng Kingshi, kung dragon ka, kailangan gumapang ka. Kung tigre ka, kailangan mong humiga. Dalhin ninyo siya. Nandoon ang asawa ko. Kaya niyang talunin ang 10 katulad ninyo. Subukan ninyong galawin ako. Malaki. Hiza, magkakilala ba tayo? Ahem. Sino sa inyong dalawa ang magbabayad? Ha? 3 kusing lang ang hita ng manok at ngayon ay pinagtatakpan mo pa. Kalimutan na natin ang nangyari. Ha? Hoy, amo ng pwesto ng gulay. 2 kusing ang isang gin ng labanos. Huwag mong kalimutang singilin sila sa bayad mamaya. Tapos na. Nalaglag. Ay kapatid, ayos ka lang ba? Aray naman. Aray naman ang dulas ng lugar na ito. Sunod-sunod kayong bumabagsak. Hindi ko na kayang panoorin. Dulas. Sikat ang bayan ng Kingshi sa pagiging madulas. Wala namang kahit isang patak ng tubig sa lupa. Tuyong-tuyo ang panahon. Mas madali tuloy madulas. Iyong 2 galaw mo kanina. Parang galaw ng magsasaka. Pinagsanayan mo sa pagtatanim sa baryo. Ganoon ba ang napapala sa pagtatanim? Kapag madalas magbungkal, sumasakit ang likod. Mabuti. Magaling kang bata. Subukan mong umalis. Hintayin mong tawagin ko ang kuya ko. Siya si Kiantong, ang amo ng pera. Hoy, ikaw ba ang nanakit sa kanya? Narito na ang mga kawal. Ipaliwanag mong mabuti ang lahat. Hindi pwedeng tumakas. Tutulungan kitang makatakas sa pagkubkob. Hindi tama. Ikaw ang unang nanloko sa akin. Tahimik akong umunguya ng hita ng manok. Bakit mo ako itinuturo? Nakapag-isip ako sa gitna ng kagipitan. At pinatunayan ng mga pangyayari na tama ang mata ko. Wala akong kinalaman dito. Tumigil ka. Kapag umalis ka, sisigaw ako ng bastos kang lalaki. 300 taon na. Anong malaking eksena ang hindi ko pa nakita? Paano naging mas mahirap pakitunguhan ang isang mortal na dalaga kaysa sa batas ng langit? Tabi, tabi. Huwag kayong humarang. Magaling ang kamay mo, binata. Ako si Kiantong. Naghanda ako ng kaunting alak sa aming tahanan. Baka sakaling pagbigyan mo ako. Bawat hakbang may kapalit na utang na loob. Ilang taon pa lang ang ginugol ko sa karanasan bilang mortal. Huwag mong sisirain ang panghabang buhay kong pangarap dahil lang sa babaeng iyan. 1,000 taon na ang nakalipas. Ang mithiin ko sa buhay bilang Demon Emperor ay mag-ipon para magbukas ng tindahan ng alak. Ngayon, pinag-iisipan ko ang isang napakaseryosong tanong. Paano ko patutumbahin ang 40 ito? Nang maayos ang pagkakahandusay nila, na parang sila mismo ang nagbagsakan. Pwede rin ganito. Babayaran ko na lang. May ilang kapatid kayong nasaktan. Hulugan ko na lang ang bayad sa pagpapagamot. Tagabuhat lang ako. Sa susunod na buwan pa ang sahod ko. Tanggihan mo ang alay na alak at mapipilitan kang uminom ng parusa. Putulin ang 2 kamay niya. Nakita naman nating lahat, di ba? Mas marami sila. Nagkumpulan sila at sila rin ang nagbagsakan.
Tinatawag mong pagsasanay sa pagtatanim iyan. Sa kakabayo ng asarol, naging matatag ang ibabang katawan ko. May mga pamalo sila. Enye. Sa baryo namin, ang pagbubungkal ng lupa ay hinahasa ang reflex dahil maraming bato sa lupa. Sige, ipagpatuloy mo ang imbento mong kwento. Hindi ko na kayang ituloy ang imbento kong kwento. Mas mahirap lokohin ang taong ito kaysa sa mga banal na nilalang. Ilang dosenang tauhan ang kumugkob sa may kanto. Isang binatilyo at isang dalaga. Halatang galing sa marangal at mayamang pamilya ang dalagang iyon. Kapag totoong may nangyari sa kanya, baka hindi ninyo kayang panagutan. Ihanda ang mga kabayo. Sumunod kayo agad sa akin. Sabi ni Kuya Fan. Kapag may malaking gulo, pumunta sa kanlurang bahagi ng bayan. At hanapin ang nagwawalis na si Master Ye sa lumang paaralan ng martial arts. Pero 3 taon nang sarado ang paaralang iyon. Bukod sa magwalis, marunong ba talaga ang master na iyon makipaglaban? Naku po, bahala na. Gamutin ang patay na kabayo na parang buhay pa. Panginoong Qian, ito po ay. Sinaktan ng taong ito ang mga inosenteng mamamayan. At nilapastangan ang mga sekta ng immortal. Sa ngalan ng sektang Qingyang, tungkulin kong panatilihin ang kaayusan. Ano ang hindi nararapat dito? Sektang Qingyang, sandali, naaalala ko na. Kabilang ba ito sa mga sekta na basta kong nilipol 300 taon na ang nakalipas? May isang nagangalang Qingyang, hindi ba? Ikulong ang suwail na ito. Hindi ko na maalala. Ang paglipol sa isang buong sekta ay pangkaraniwang bagay lang para sa akin. Hindi ko talaga maalala. Hindi ka man lang lalaban. Hindi ba mahusay kang makipaglaban kanina? Ang pakikipaglaban sa mga tulisan ay pagtatanggol sa sarili. Pero ang pakikipaglaban sa mga kawal ay paghihimagsi. Iba na ang usapan. Ayos din pala ang kulungan. Libre ang pagkain at tirahan at walang nanggugulo. Sakto, makakapagpahinga ako ng tahimik ng 2 araw. Ito ang tawag ko sa pagtatago sa mundo sa loob ng kulungan. Ikaw. Kita mo, sabi ko na, pinagbintangan mo lang ako. Pero ayos lang. Kapag kumwenta ako gamit ang aking mga daliri. Sagana ang pagkain sa kulungan. Tumakbo ka agad. Huwag kang lilingon. Tumahimik ka. Ilalabas talaga kita rito. Bata. Tingnan mo, mukhang talagang ipinagtatanggol ka ng munting katulong mong babae. Walang silbi. Mamaya, puputulin ko isa-isa ang mga daliri mo. Tingnan natin kung mapoprotektahan ka pa rin niya. O gusto mong siya na lang ang magputol. Sa ganitong paraan, makakapamuhay pa ako ng ilang araw sa mundo ng mga mortal. Tutubo rin naman agad ang mga ito. Nga pala, ang anting-anting na pananggalang. Ipambibili ko na lang ito ng alak kay Mang Wang. Kalahating banga ng alak na gawa sa sorghum. Ang gastador naman. Langit. Sa langit. Sa lakas ng kaguluhang ito. Tapos na. Inakala ni Daozi na may nangyari sa akin. Kaya tinawag niya ang taong ito. Malaking problema ito. Ano iyan? Sa buong mundo, iisa lang ang kayang pilitin akong. Sabihin pati kung saan ko itinago ang lihim kong pera. Iisa lang. Dumating na siya. Ano ito? Sino ang may gawa nito? Buong-buo silang lahat. Walang kahit isang namatay. Si Lin Yifan ay buo rin mula ulo hanggang paa. Walang kulang na bahagi. Hindi siya bumuelo ng mabigat at hindi rin nagpakita. Ayos pa. Hindi naman napabayaan. Master, pagdating mo, ako agad ang sinuri mo. Mas kinakabahan ang matandang ito sa pagkakakilanlan ko. Kaysa sa akin mismo. Pasaway na bata. Nasaan ang anting-anting na pangprotekta na ibinigay ko bago ka umalis? Isinanla ko. Ipinambili ko ng alak. Iyong alak ni Matandang Wang sa silangan ng bayan. Ang anting-anting ninyo. Kalahating tapayan lang ang katumbas. Kalahating tapayan. Ang anting-anting na ako mismo ang gumawa ay katumbas lang ng. Wala pang isang tapayan ng alak. Master, masyadong kapansin-pansin ang anting-anting ninyo. Nangangatog ako sa kaba kapag itinatago ko sa dibdib. Saka, dumating naman kayo, hindi ba? Mabilis talaga tumakbo si Daozi. Nang makarating ang batang iyon sa bulwagan ng pakikipaglaban. Iisa na lang ang sapatos niya. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Pagdating niya, sigaw agad siya ng sigaw. Matandang Ye, tigilan ninyo ang pagwawalis. May malaking nangyari. Hindi ko man lang naitabi ang walis ko. Hoy, sino ang taong ito? Bakit napakalaki ng gulo dahil sa espada niya? Nagtuturo lang ng boxing ang master ko. Mayroon siyang bulwagan ng pakikipaglaban noon sa kanluran ng bayan. Pero nagsara rin kalaunan. Karaniwan, nagwawalis-walis lang siya. Naghahalaman lang. Tawag mo rito ay pagwawalis lang. Sino ka ba? May lakas loob kang sumausaw sa gulong ito. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Sino ang nasa likod mo? Ang nasa likod ko ay isang nakatatanda ng panlabas na sangay ng sektang Qingyang. Paparito na siya. Tapos ka na. Tapos na kayong lahat. Sa bayan ng Qingxi. Ang mga sekta ng immortal ang batas. Master, ang lakas talaga ng boses niya. Karaniwan, ang malakas tumahol ay siya pang duwag.
Tandaan mo iyan. Magagamit mo iyan sa paglalakbay sa mundo. Tandaan ko na. Itong magmaster at estudyante. Isa ang may lakas ng loob magsabi, isa ang may lakas ng loob makinig. Sino iyan? Sino ang naglakas loob manakit sa tao ng sektang Kinyang? Nakatatanda, nakatatanda. Sila po iyon. Sinaktan ng batang iyon ang kapatid ko. Ininsulto niya ang sekta ng immortal. Pinalipad ng matandang ito ang bakal kong sipit sa isang hiwa ng espada. Wala talaga silang pakialam sa sektang Kinyang. Lesiu. Hamp na mandirigmang mortal. Dahil lang sa ilang mumurahing galaw. Naglakas loob kang maghasik ng gulo sa teritoryo ng Kinyang. Tingnan nga natin kung ano ang tunay mong kakayahan. Nagkamali ba ako ng tingin? Guro, ang kalahating hakbang na iyon. Mas tumpak pa kaysa sa espada ko. Lumuhod ka at yumukod ng 3 beses. Patatawarin ng elder na ito ang buhay ninyong magguro at alagad. Lesiu. Saktong dumating ka. Ano? Hindi ko na kailangang pumunta mismo sa sekta ninyo. Patay, mukhang pupuntahan ni Guro ang sekta nila para manggulo. Mukhang maantala na naman ng 2 buwan ang maliit kong tavern. Itong bagay na ito, bakit pati paghinga ay hirap na hirap? Normal lang matakot. Ikaw ang natatakot. Anong eksena ang hindi pa nakita ng taong ito? Itong mga hangal na ito. Sino bang agad gumagamit ng pinakamalakas na atake? Bakit tumigil ang pormasyon? Hindi ba isang pitik lang ito? Isang pitik lang sa noo. Ni ayaw pa nilang hayaan akong gumawa nito. Guro, ang galaw ng kamay na iyon. Sige na nga, ang mabuhay ang pinakamahalaga. Ikaw ang gumawa ng ataking iyon kanina. Hangin. Nabuo na ang pormasyong espada na nagbabantay sa bundok. Napatay na ng pormasyong ito ang 7 masasamang kultibador ng antas sanggol na kaluluwa. Ngayon, lilipulin nito ang katawan at kaluluwa ninyong magguro at alagad. Nakikita mo, ito ang sekta ng mga immortal na nasa likod ko. Tiyak na patay na ang matandang iyon. Sino ang naglatag ng pormasyong ito? Ako mismo ang naglatag nito. 3 dekada ko itong pinag-aralan. Pinag-isa rito ang 13 sinaunang sining ng espada. Isa ka lang karaniwang mandirigma. Hindi mo man lang ito maunawaan. Ang 3 hanggang 7 espada sa kaliwang pakpak. Sobra ng kalahating sukat ang pagitan. Ang sentro ng pormasyon ay 2 bahagi sa kanan. Hindi balanse ang yin at yang. 3 dekadang pag-aaral. At mali pa ang nabuo. Guro, bigyan mo naman siya ng kaunting dangal. 3 dekada niya itong inilatag. Kaya nga dapat sabihin 3 dekada na pero tabingi pa rin. Kapag hindi sinabi, habang buhay siyang magiging tabingi. Bagsak. Hiram lang ang chopstick na ito, ibabalik ko sa iyo. Hindi na kailangang ibalik. Sa inyo na po. Ang totem ng putol na espada. Ikaw si Yu daw. Espadang lumalagpas sa ilog ng langit. Sapat ng tama ang pangalan. Hindi mo na kailangang isaulo ang buong buhay ko. Hindi na kilala ng nakababata ang isang dakilang tao. Maawa po kayo, nakatatanda. Patawarin ninyo ako. Hoy! Ang pangalang Yu daw. Anong klaseng halimaw ba siya? Paanong sa pagbanggit lang ng pangalan niya? Natakot ng ganito ang elder ng sekta ng mga immortal. Mga sabi-sabi lang naman. 3 bahagi ang totoo, 7 bahagi ang pagpapalaki. May kaunti lang siyang pangalan noong bata pa siya. Habang ikinukwento, lalo itong lumabis. Nakita mo rin naman. Nagtuturo lang siya ng suntukan. Isang chopstick lang ang gamit niya. Mahalaga ang gamit na ikinabubuhay. Kung mahusay gumamit ng chopstick, ibig sabihin marunong kumain at uminom. Kasanayan din iyon. Elder, maghatid ka ng mensahe sa pinuno ng sekta ninyo.
Anong mensahe? Kapag ginalaw ninyo ulit ang mga tao sa kaling ito, ako mismo ang pupunta sa sekta ninyo para makipagsaa sa pinuno ninyo. Yiwu daw. Maladyos ang landas ng espada ni Yiwu daw. 2 beses niyang hinati ang ilog ng langit sa labanan. Bakit wala nang kasunod? Pati ang mga talaan ng sekta ay isinara. Anong klaseng tao ba siya? Pati ang karapatang itala siya ay kailangang aprubahan ng daan ng langit. 3,000 taon nang nakasara ang tabak ng Diyos ng Espada. Pero nagpakita siya ngayon sa bayan ng Qingxi. Hindi siya basta napadaan. Narito siya para magbantay ng isang tao. Hindi pa tapos ang usapin tungkol sa sektang Qingyang. Maalala sa sama ng loob ang pinuno ng kanilang sekta. Sa susunod, mag-ingat ka. Lumaki ka na, lumaki ka na. 2. Maayos ba ang tulog mo nitong mga nakaraan? Nakatulog ako hanggang magbukang liwayway. Wala namang kakaibang panaginip. Napanaginipan kita. Napanaginipan kong sinunog mo ang alak kong gawa sa sorghum. Sige, aalis na ako. Huwag kang mamatay. Kapag namatay ka, ako pa ang magliligpit ng kalat mo. Marunong ka palang mamulot. Isang spoiled na binibini at isang asong tagasunod. Walang ni isa mang nawawala. Ang unang 2, sila mismo ang sumalpok sa akin. Ang aso, ako ang nakapulot. Sige na, wala na ang tao. Sige na, wala na siya. Bumalik ka kung saan ka nang galing. Sasamahan kitang ihatid hanggang tarangkahan ng bayan. Hanggang sa tarangkahan lang ng bayan. Sino ang nagsabing babalik ako? Dapat mo akong ihatid hanggang kabisera. Hindi ako pupunta. Ikaw, pag-isipan mong mabuti. Ang buhay ng binibining ito ay ikaw ang nagligtas. Hindi mo babayaran ang utang mong buhay. Babayaran mo hanggang dulo. Maaari akong magpakabait at sumama sa iyo sa kabisera. Masyadong maraming tao at matang mapagmatsyag sa kabisera. Paano kung muli tayong makasalubong ng isang sektang makalangit o demonyo? Paano na ang tindahan kong alak? Bumalik ang bawat isa sa sariling tahanan. At hanapin ng bawat isa ang sariling ina. Hindi natin alam kung kailan tayo muling magkikita. Daozi. Kuya, para saan ang pagtitipid mo ng pera? Nagtitipid ang kuya ko para sa puhunan ng tindahan ng alak. Iyong tindahan sa silangang dulo ng bayan. Sa tuwing napapadaan siya, tinitingnan niya iyon. Matagal na niya iyong tinitingnan. 300 leyang ang hinihingi ng may-ari. Isang buwan nagbubuhat ng malalaking sako ang kuya ko para makaipon. 3 liang. 2 liang. 500 leyang napilak. Kapag nakarating tayo sa kabisera, saka natin ayusin ang bayad. Hindi ako pupunta. 800 liang. Kahit ganoon, hindi pa rin ako pupunta. 2 leyang dagdag, kasama ang tindahan sa silangang dulo na nakaharap sa daan at mailikurang bakuran. Iyong tindahang may bodega na kayang maglaman ng 30 banga ng alak. Ako na ang bibili niyan para sa iyo. Ilagay ang pangalan mo sa kasulatan ng bahay. Kasama ba ang bodega o hindi? Kasama. Iyong baluktot ang liig na puno ng jujube sa likod bahay. Iwan mo iyon. Bawal putulin. Iiwan ko. Ang kasulatan ay dadalhin hanggang kabisera. Isulat mo ang pangalan mo sa harap ko. Pumunta tayo sa tanggapan ng pamahalaan para maitatak ito. Dapat opisyal na kasulatan, hindi pribadong kasunduan. Ay, marunong ka palang kumilala ng opisyal at pribadong kasulatan. Sige, opisyal na kasulatan. At tatatakan ng tanggapan ng pamahalaan. Isang formalidad lang naman. Huwag mo akong kalagkarin papunta sa hukuman. Kumalma ka. Ikaw ang taong nagpabagsak sa mismong hukuman ng langit. Isang maliit na tindahan lang naman iyon. Pero kasama sa tindahan ang bodega. Bodega para sa 30 banga ng alak. Napakatagal kong bubuhat ng malalaking sako. Pagdating sa kabisera, ihatid mo lang ako at aalis ka na. Hindi kita guguluhin. Ako na sa pamasahe, mga gastusin at mabilis na kabayo. Ituring mo na lang itong malayo ang paglalakbay. Pagbalik mo, ikaw na mismo ang maging may-ari ng tindahan. Talagang napakahusay mo. Tawagin mo na lang akong amo. Kuya, paano naman ako? Candied Hawthorne mula sa tindahan ni Mang Zhang sa timog ng kabisera. 3 tusok bawat araw, sapat na. Kung hindi, bubuksan ko para sa iyo ang sarili mong tindahan ng Candied Hawthorne. Sige na, kuya. Hindi naman natin kailangang magpakamatay para lang sa Candied Hawthorne. 5 paa ng baboy ang nauubos mo bawat araw. 300 taon na. Wala pang nakahawak sa akin ng ganito. Ngayon, nasadlak ako sa kamay ng isang hamak na mortal. Lin Yifan, babayaran kita para gawin mo ang isang trabaho. Pera kapalit ng serbisyo. Pero tandaan mo ito. Sa buong paglalakbay na ito, ang kaligtasan ko ang responsibilidad mo. Kapag napahamak ako, walang bisa ang kontrata. Alam ko na, parang bodyguard lang. Paano ako naging bodyguard dito sa mundo ng mga mortal? Nakita mo ba ang gwapong batang iyon? Pagbalik, airport mo sa amo.
Sabihin mong bumaba sa bundok ang matabang tupa. At may dala pang kusinero. Kusinero. May kalahating litsong manok na sumisilip sa balutan ng batang iyon. Buntot. 2. Sige na nga, halikayo. Sakto, kulang kami ng magnanakaw sa daan. Pampalipas ini para sa emperador na ito. 7 araw na akong hindi naliligo. Hahaha. Sa wakas, dumating din kayo. Mga kapatid, dalhin ninyo siya pabalik. Ang tapang ninyo, alam ba ninyo kung sino ako? Ay, ang batang ito, mas malakas pa ang loob kaysa sa akin. May kasiyahan sa kuta ngayong gabi. Mag-aasawa na ako. Bumangon na ang pinuno ng kuta. Pakuluan ang tadyang ng hindi bababa sa 4 na oras. At maghanda rin ang paa ng baboy. Ayos ang lagay ng star anise. May tunay palang kusinero sa kutang ito. Dawzi, huwag kang pumiglas. Kuya, naamoy mo ba? Naamoy ko. Amo, umalis na tayo. Bilisan mo. Huwag nating hayaang lumamig ang karne. Ay, ang batang ito, mas excited pa kaysa sa akin. Lin Yifan, pumunta ka ba para iligtas ako o para makikain? Ay, may ipinadalang bodyguard. Sarili mong gastos sa pagkain at tutuluyan. Sagutin ng amo ang pagkain. Pagtitipid lang iyan sa gastos. Ang sarap ng buhay ng batang ito. Hindi ka ba natatakot na laslasin kita mamaya? Hahaha. Ang tadyang na ito, pinakuluan ng hindi bababa sa 4 na oras. Tanging isang mahusay na kusinero ang makapagpapalambot ng karne ng ganito. Hindi niya kayang katayin ang bisita. Tama ba ako, pangalawang pinuno? Paano mo nalaman na ako ang nagluto? May star anise pa sa manggas mo. Ikaw ang naghalo ng rekado, hindi ba? Ay naku. Kapatid, nagtrabaho ka na ba bilang kusinero? Halika, tagay muna. Nakatali na nga ako, pinainom mo pa ako. Halika, ako ang magpapainom sa iyo. Buksan mo ang bibig mo. Pangalawa, ito ang lalaki ng asawa ng pinuno ng kuta. Kung pinaiinom mo siya, ano ang dapat mong itawag sa kanya? Kung ganoon, ano nga ang tawag sa kanya? Bayaw ng pinuno ng kuta. Hahaha, bayaw, bayaw. Sino ang sinasabi mong asawa niya? Bulag ba kayong mga tulisan sa bundok? Nakikita naman ninyo ako. Huwag kang magmadali, hintayin mong mabusog ako. Hintayin kitang mabusog. Nakapagbigay na nga ako ng respeto sa altar. Huwag kang mag-alala, may kalahating inihaw na tupa pa. Isang palanggana ng nilagang manok. 2 patong ng tinapay na steam. Kahit 1 oras pa ang natitira sa iyo. Tatandaan kita. Ay naku. Ang lupit ng asong ito, sige, 1 pang piraso. Bibigyan ka ng prinsesa ng 5 siko bawat araw. Akala mo buffet ang pagkain dito sa mga tulisan? Dahan-dahan kang kumain. Huwag mong ilantad ang tunay mong anyo. Huwag mong takutin ang kusinero. Hahaha. Hik. Hik. Pinuno, kumain ka ng mabuti. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin. Walang anuman. Mamaya, tumabi ka at tulungan mo akong sumigaw ng pagbati. Mamaya na ang pagbati. Huwag kang magmadali. Pag-usapan muna natin ang isang bagay. Busog na ako. Oras na para ilabas ang mga tao. Tingnan natin kung hihiga kayo ng kusa. O ako na ang magpapahiga sa inyong lahat. Kumain ka ng pagkain ko at uminom ka ng alak ko. Tapos gusto mo pang sirain ang lugar ko. Hindi eksakto ang pagkakasabi mo. Kumain ka ng sa iyo at uminom ka ng sa iyo. Ikaw ang nag-imbita sa amin. Lugar mo ang sinira ko. Ikaw ang kumidnap sa amo ko. 2 ang usapan dito. Kapag pinaghiwalay ang mga iyon, walang malulugi. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni ikalawang pinuno? Kuya, parang sinasabi niyang aaway niya tayo pagkatapos kumain. Pagkatapos niyang kumain, bubugbugin niya tayo. Mga kapatid, kunin ninyo ang lalaking iyan. Ay, may suntukan na naman. Kuya, sumusuko na ako. Kinain mo ang pagkain ko. Ininom mo ang alak ko. Tapos, pinabagsak niya ang buong grupo ko ng mag-isa. Ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Ang pakay ko ay ang nilagang karne sa bahay ninyo. Kinidnap mo siya at sinira mo pa ang lugar namin. Ibig sabihin, kasabwat pala ako. Ang nilagang karne ang tunay mong pakay. Aba, kabayaran para sa kasabwat. Mahal na immortal, iligtas mo kami. Tinulungan ko kayong maghakot pataas. Pero winasak naman niya ang buong kuta ko. Siya nga. Mag-isa niyang pinabagsak ang 12 ng tauhan namin. Alagad ni Udao. Akala ko bibigyan ka ng Diyos ng espada ng isang makalangit na sandata. Wala siyang ibang dala kundi kalahating inihaw na manok. 3 sana, pero 2 at kalahati ang nakain ko sa daan. Tama rin. Tungkol ito sa Diyos ng espada. Kami na ang maniningil sa Diyos ng espada.
At tungkol naman sa pananakit mo sa nakatatanda ng sektang Kinyang. Ang paglapastangan mo sa dangal ng sekta ng mga immortal ay may kabayaran. Buhay mo ang ipambabayad mo. Itong manipis na lubid, parang pansit na ipinangtali sa baka, pero ako ang itinali. Huwag muna tayong lumaban. Tingnan natin kung may alam pa siya. Alagad ng Diyos ng Espada. Iyon lang pala ang alam nilang sabihin. Sige, sasabayan ko na lang siya hanggang matapos ang palabas. Lin Yifan. Ay naku, mahal na immortal, patawarin mo ako. Ngayon alam mo nang matakot, huli na, mga tagapuksa ng demonyo. Tama na. Napagod na akong sumigaw. Matabang aso. Ikaw naman ang sumunod. Huwag ka nang kumain ng siko at magtrabaho ka. Mukhang malapit ka nang mamatay. Pero nakikipaglandian ka pa rin sa isang halimaw. Bilisan mo ang kilos mo. Huwag mong takutin ang kusinero. Hindi pa ako busog sa mga siko sa kalderang iyan. Mahal na immortal, bilisan mong kumilos. Ang halimaw na iyan ang sumira sa kuta ko. Sinaktan niya ang mga kapatid ko. Pinuno, kinuha niya ang sandata niya. Pati kalahating inihaw na manok hindi niya pinalampas. Kuya, iyong aso. Siya mismo ang kusang lumapit. Anong oras na ba? Inaalala mo pa rin ang aso. Umupo kayong mabuti. Kung ano-anong kabaliwan ang sinasabi mo. Kumikilos na ang mga tagapuksa ng demonyo. Hahaha. Sa wakas, nakagalaw na rin ako. Sa kakabitin at kakapanood, nangalay na ang baywang ko. Naputol ang gintong hibla. Ang gintong hibla ng batas langit. Naputol dahil lang sa isang pagbahing. Kuya, iyong malaking aso. Pinakain ko ang asong iyon buong magdamag. Ako, hindi naman ako nagkakamali ng nakita. Sabi mo ay walang nangyari. Bakit mo naman siya pinapakain? Amo, sa wakas ay tinawag mo rin ako. Akala ko ay magpapakitang gilas ka hanggang dulo ng mag-isa. Si Tunchean, ang sinaunang emperador ng mga halimaw. Teka, ano ang tawag mo sa kanya? Isa lang siyang mortal. Isang hamak na mortal na wala man lang espiritual na kapangyarihan. Ikaw ang dakilang emperador ng mga halimaw. Bakit ka nagpapakaaso sa kanya? Amo, ang ingay-ingay niya. Sige na, tama na. Ang daldal mo. Nasa gilid na ng bibig mo ang pagkain, nakatulala ka pa rin. Masusunod. Nababaliw ka na ba? Sino ba talaga siya? Siya ang kuya ko. 300 taon na ang nakalipas, siya ay. Makalipas man ang 300 taon, siya pa rin ay. Kung hindi ka susuko, tiisin mo. Kaya mo pa ba? Hindi man lang sapat pang sumiksik sa pagitan ng ngipin. Amo, sa susunod pumili ka naman ng mas mataba. Ginawa kang libreng buffet ng tagapagpatupad ng batas ng sekta ng mga immortal. Nagpapakitang gilas ka pa talaga. Kung ganoon, dagdagan mo ako ng 2 hita ng manok. Gutom ako ng ilang araw bago muling makakain. Sino ang makakatagal sa ganoon? Bumalik kayo at magdala ng mensahe sa mga nakatataas ninyo. Tagapagpatupad ng batas, inaagaw ko ang kapangyarihan mo. Akin na ang token mo. Sa susunod, magdala kayo ng sapat na tauhan. Ilan lang kayong ito? Hindi man lang sapat pang tanggal ng bara sa ngipin ng aso ko. Opo. Susunod ang nakababata. Aalis na po ang nakababata. Tiyak na ihahatid namin ang mensahe. Walang kahit isang salita ang mawawala. Kung magpadala na naman ng mga tao ang mga nakatataas namin, ipapaalam muna namin sa iyo. Ayos ba? Kuya, tama na. Baka pati tayo ipakain niya sa aso. Binata, itabi mong mabuti ang token na iyan. Wala kaming nakita. Wala talaga kaming nakita. Magsalita ka. Ano ang sasabihin ko? Bakit kanya tinatawag na amo? Lito na siya sa katandaan, mahigit 300 taong gulang na. Sobrang tanda na niya, lampas na sa tanda ng tao. Malabo na ang paningin dahil sa katandaan. Kung sino ang nagpapakain sa kanya, tinatawag niya itong amo.
Kung ganoon, pakakainin ko siya. Tinatawag din naman niya akong amo. Siyempre naman. Halika, Blackie. Tawagin mo akong amo. Eh. Tinatawag ka lang niya ng napipilitan. Ayaw lang niyang umamin. Kung ganoon, ang sinabi niyang 300 taon na ang nakalipas ay. Makalipas ang 300 taon, siya pa rin ay. Ano ang ibig mong sabihin? Dati, mayroon din siyang sariling amo. Pareho lang kami ng pinagdadaanan. Parehong-pareho. Umaasa sa pang-amoy ang aso sa pagkilala ng tao. Malamang isa ring tagabuhat ng mabibigat na kargamento ang dati niyang amo. Halos kapareho ng amoy ng pawis. Tama na, umamin ka na. Sino ang dati niyang amo? Hindi ko na itanong. Hindi naman kami magkakilala. Tinatawag na kuya ang isang sinaunang emperador ng mga halimaw. 300 taon ko na siyang tinatawag na ganyan. Yan ba ang tawag mo sa maling pagkakakilala? Kung gayon, aling bersyon ang gusto mong marinig? Sinasabi kong ako ang kuya niya mula sa dati niyang buhay. Iyong uri na, 300 taon na ang nakalipas, kapag tumapak ay nanginginig ang 3 daigdig. Ako, hindi ka rin naniniwala, ano? Kung gayon, ayos na iyon. Isa lang siyang matandang asong lutang. Isa lang naman akong tagabuhat ng kargamento. Bakit mo kami pilit pinag-ugnay? Makinig kayong lahat. Ngayong gabi, ang sinaunang emperador ng mga halimaw ay sa inyong. Mog ng Blackwind kumain ng 8 litid ng baboy. At nilamon pa ang isang sugo ng pagpapatupad ng batas ng sekta. Kapag kumalat ang balitang ito, ano sa tingin ninyo ang unang dudurugin ng mga sekta? Ang mog ng Blackwind, syempre. Kaya ano ba talaga ang nangyari ngayong gabi? Ngayong gabi, kumain lang kami ng isang hapunan. Wala kaming nakitang kakaiba. Wala kaming alam sa kahit ano. Kumain lang kami ng hapunan. Tama, kumain lang kami ng hapunan. Wala talaga kaming nakitang kakaiba. Kuya, iyong aso, kumain pa ng 8 litid ng baboy. Hindi ba aksidente na iyon? Isulat mo na lang sa talaan ng kusina bilang pagkain ng alaga. Bawal nang banggitin ulit. Ha. Mabilis kayong makaunawa. Masarap ang litid ng baboy. Siyempre masarap ang litid ng baboy. Pinakuluan ko iyon buong hapon. Sige na, tapos na silang maglokohan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa ating dalawa. Anong tungkol? Lingifan, hindi ako bobo. Maaaring lutang ang aso. Pero tunay na alagad ng Diyos ng espada ang isang iyon. Totoong naputol ang gintong hibla. Totoong yumuyuko ang emperador ng mga halimaw sa paanan mo. Hindi kita inilalantad dahil ayaw kong manggulo. Pero tandaan mo ito. May talaan ako ng lahat ng utang sa puso ko. Mas mahirap harapin ang isang ito kaysa sa buong sekta. Ngayon, nawalan ang sekta ng isang sugo ng pagpapatupad ng batas. At namatay pa sa bibig ng tauhan mo. Maaari mong itago ang katotohanan ito sa kanya. Maaari kang magtago sandali. Pero hindi habang buhay. Sumama ka sa akin sa kabisera. May kaunti kaming koneksyon sa kabisera. Matutulungan kitang malampasan ang pagsubok na ito. Pagkatapos mong malampasan ito, bumalik ka sa bayan ng Kingshi at magbukas ng tindahan ng alak. Hindi ka na muling mahahanap ng mga sekta. Anong klaseng koneksyon ang mayroon ang pamilya mo? Napakalaking koneksyon. Sobrang laki, hindi mo maiisip. Gaano ba kalaki? Hindi naman siguro mas dakila kaysa sa akin. Pero iyong 3 salitang burahin ang record ay talagang nakakatakam. 300 taon na akong nagtatago. Kulang na lang ako ng isang malinis na katibayan ng pagkakakilanlan. At isang kasulatan ng pagmamay-ari ng bahay, bayaran ayon sa usapan. Dagdagan pa ng isang record na buburahin. May kasunduan tayo. Sandali, iyong ginawa mo kanina. Bakit pakiramdam ko ako ang napaglaruan? Kuya, makikipag-agawan pa ba sa akin ang karne si Hee sa hinaharap? Kung kailangan, makipag-agawan ka. Huwag mo siyang pagbigyan. Iyan ang paborito niyang gawin. Oh, halika na, Hee. Pumunta tayo sa kabisera. Pinakamatandang alagad na kapatid. Binata, nabangga mo ako. Hindi pwedeng palampasin ito. Itong kuya na ito. Naglalakad lang ako. Wala akong kabayo. Sa lakad mo, may hangin. Tinamaan mo ako ng hangin. May punto ang sinabi ng kuya na ito. 5 barya ang deposito. O gusto ninyong yumuko pa ako bilang paggalang? Anak, ang pambabangga para manghingi ng bayad ay panluloko. Bakit wala ka man lang iniwang puwang para sa akin? Hindi ko pa nga nasasabi ang kalahati ng sasabihin ko. Nabangga mo ako. Kailangan mong panagutan ito. Kailangan kong sumama sa inyo. Sandali lang, siya na nga ang nanghingi ng bayad sa pagkakabangga, siya pa ang unang nananakit. May multo rito. Siyempre, may multo. Nakahiga siyang humihiyaw. Ipunin ang key sa dantian. Umaalingaw-ngaw ang boses sa 3 li. Uminom ka muna ng tubig at magpahinga. Ay, naku. Ang tamis ng tubig na ito. Ate, isa pang mangkok. Matamis? Matamis sa umpisa, pero may kaunting pamamanhid sa dulo. Tunay na tunay. Buto ng croton. Isang buong pakete. Uminom siya. Sabi niya, matamis daw. Balat na tanso, butong bakal. Hindi tinatabla ng anumang lason. Natatakot kang malason siya ng buto ng croton. Para kang nagpapakain ng dawa sa baka. Dagdag isang duda.
Sasama ka pa rin sa amin. Isusumbong kita sa mahistrado. Sa mahistrado. Tama. Tingnan mo ang aking pahintulot sa paglalakbay. Katibayan ng mabuting mamamayan. Kasulatan ng lupa. Ay, nga. May sertipiko pa mula sa mahistrado ng bayan. Ito ang mga inilista mo para sa akin. Warang mamamayan. Ikaw na nang hihingi ng bayad sa pambabangga. Mas kumpleto pa ang katibayan mo kaysa sa akin. Kahit anong gawin, may sinusunod na tuntunin. Hilig mo ang pambabangga para manghingi ng bayad. Tungkulin mong sumunod sa batas. Pinabantayan ka sa akin ng amo ko. Huwag kang mamatay, huwag kang magpanggap. Pero tingnan mo ang kalagayan mo. Punong-puno ng tagpi ang buong katawan. Umunguya ng tuyong tinapay. Wala man lang pananggalang. Kuya, naawa ako sa iyo. Napakabuting anak. Sa kabila ng sobrang hirap mo, iniisip mo pa rin ako. Guro at alagad, tunay na may malasakit sa kapwa. Kuya, isaksak mo sa puwit ang bagay na iyon. Kahit alin man dito, pasabugin mo. Kayang burahin ang buong daanang ito. Kung tatanggapin ka ng emperador na ito. Mula ngayon, kailangan kong matulog ng nakadilat ang isang mata. Hindi mga tulisan ang kinatatakutan niya. Kundi iyon. Taga-ibang lugar siguro. Umalis kayo agad bago dumilim. Kakaiba ang baryong ito. Pagkalipas ng hating gabi, lumilitaw ang itim na hamog sa silangang dulo ng baryo. Walang ni isang hayop na nakabalik sa loob ng isang gabi. Noong isang gabi, nakahiga sa kalan ang bunsong anak ng pamilya Wang. Habang natutulog, bigla na lang siyang nawala. Naglaan ang baryo ng 50 liang bilang pabuya sa paghuli ng multo. Kaya kumuha sila ng isang taoistang pari. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa kaninuman. Tinanggap namin ang trabahong ito sa halagang 80 liang. Ito ang lihim na paraan ng amo kong manghuli ng multo. Kapag hindi gumaling, walang bayad. Pero kapag gumaling, may dagdag bayad. Hindi 50 pilak. Iyon ang presyo ng materyales. Eksperto talaga ang amo kong kuya rito. 80 pilak bilang pabor sa pamilya. Kailan pa ako naging manghuli ng multo? Sige na nga, 80 pilak. 70 sa iyo, 30 sa akin. Ako na ang tatanggap ng paunang bayad. Kapag sinira ang usapan, triple ang bayad pinsala. 300 taon na. Sa loob ng 300 taon, walang nakapagpigil sa akin. Ngayon, isang kwaderno lang ang nagpapasunod sa akin ng lubos. Manghuli ng multo. Siya lang. Ang inutil na batang iyon, manghuli ng multo. Tama na, tama na. Mamaya, ako na ang lihim na sasagot sa kulang. Huwag ninyong hayaang mawalan ng gamit ang aking kapatid. 80 pilak, na walang anak at ang mga magulang nakaluhod sa bungad ng nayon. Isinangla na rin ng pinuno ng nayon ang lahat ng kabaong. 300 taon akong nagtago. Ano ang makapagtatago sa akin? Pero hindi mo maitatago ang isang ito. Halika, tingnan natin kung ano ang bagay na iyan. Makinig kayong mabuti. Ang teknik na ito ay tinatawag na pag-akit sa kaaway gamit ang pain. Magpapanggap akong lasing at hihiga sa daan ng nayon. Aakitin ko ang multo papunta sa sirang balon sa bungad ng nayon. Magtatago si Dauzi sa loob ng banga ng tubig. At ang aso sa tabi ng tuod sa may balon. Nakahanda na ang tali. Pagpasok ng multo sa bitad. Hilahin ang tuod at isara ang bitad. Mga mandirigma, ganoon lang kasimple. Pareho lang ang multo at mga tulisan. Umaapi sa mahina at takot sa malakas. Kapag nakakita ng lasing na aso, mahina muna ang pinupuntirya niya. Aray! Hoy, ano ba ang ginagawa mo? Depensa. Paano kung kagatin ka ng multo? Makapal ang tagpi. Baka mabali ang ngipin nito. Ako, ang maringgal na emperador ng demonyo. At ang baluti ko ngayong gabi ay 8 tagpi. Kapag nalaman ito ng 3 daigdig, mapapahiya ako habang buhay. Talaga bang lumabas sa daan ang inutil na batang iyon? Sige, ako na ang sasagot. Paglitaw ng multo, isang bato lang ang katapat. Aray, aray. Aray. Sandali. Ano ba ang rutang tinatahak ng bagay na ito sa pagtakas? Mas maingat pa kaysa sa mga pormasyon sa labanan na ginagawa ko. Puro patay na dulo ang mga ikot nito. At puro bukas na daan ang tinutumbok. Nagkataon lang talaga ito. Ah! Dauzi, hilahin mo.
Saan ka tatakbo? Umupo ka lang at huwag kikilos. Akala ko mamamatay na ako sa takot. Mas nakakatakot pa ang sipa ninyo kaysa sa multo. Ganoon ba? Noong bata pa ako, nakapatay na ako ng baboy. Patayin mo siya. Patayin ang halimaw na kumakain ng tao. Maawa kayo, maawa kayo. Napilitan lang din po ako. Sino ang namilit sa iyo? Lambak ng Suoyon. Sa ilalim ng lambak ng Suoyon, nakakulong ang dakilang hari ng Siyamnain. Isa siyang sinaunang ahas na 500 taon na. Lumuwag ang isang puwang sa selyo ng harapang hanay. Hinuli niya ako at pinatakbo bilang utusan. Pinilit niya ang 4 na nayon na mangolekta ng mga batong dugo bilang alay. Ngayong gabi, sa gabi ng eklipse, magsasagawa siya ng seremonya upang tuluyang basagin ang selyo. Isagawa ang seremonya. Ano ang handog? Mga batang lalaki at babae. 6 na batang nawawala sa nayon. Nakatali silang lahat sa altar ng kanyang yungib. Hindi pwede, hindi. Swerte kong nakahuli ako ng munting halimaw. Isang matandang sawa na 500 taong gulang. Sa liit ng katawan ko, kulang pa ako sa pang-ipit ng ipin. Kahit magkano pa, hindi ko tatanggapin. Paunang bayad, 20 liang. Natanggap na. Kapag umatras ka, magbabayad ka ng 3 ulit. 60 liang. Ang lahat ng ari-arian mo ay 2 liang at 4 na kian lang. Ang kulang, ikaw ang ipambayad. 300 taon akong nagkubli. Nakaiwas ako sa utos ng langit na puksain ang mga demonyo. Nakaiwas ako sa salaming nagsisiwalat ng halimaw ng mga sekta ng immortal. Pero hindi ako nakaiwas sa talaan ng isang hamak na mortal. Nang umakyat sa bundok, linawin muna natin. Ako ang bahala sa daan. Iba ang bayad sa pakikipaglaban. Isang matandang sawa na 500 taong gulang. Patay tayo. Hindi na talaga kaya ng abang alagad na ito. Mukhang kailangan pang dumaan ng matanda ngayong gabi. Dadaan lang ako sa bangin ng Suoyon. Hindi ko na kaya. Nanghihina na ang mga binti ko. Kailangan ninyo akong buhatin. Ay, may dugo sa lupa. Nahihilo ako kapag nakakakita ng dugo. May bumuhat sa akin. Parang namimiss ko na ang nanay ko. 60 liang. Madulas ang daan sa bundok. Nakakasabay naman silang lahat. 300 taon akong nagkubli. Sa galing kong umarte, halos tunay na ang palabas. Pero ngayon, isang talaan lang ang nagpabagsak sa akin. Talagang napasunod ako ng husto. Tingnan ninyong mabuti. Noong bata pa ako, nakapatay na ako ng baboy. Ngayong gabi, bubuksan ko ang inyong mga mata. Pinapatay mo ang mga baboy gamit ang gaas. Pang-iwas sunog daw sa kulungan ng baboy. Ganyan ang ginagawa ng bawat bahay. Magtiis ka. Isang kagat mo lang. Buong gabi akong magpapaliwanag sa buong nayon. Huwag kayong matakot, huwag kayong matakot. Kumain kayo ng candy. Iuwi kayo ni ate. Sino sa tingin ninyo ang haring ito? Isang duwag na binatilyo ang nangunguna sa isang munting paslit, at naglakas loob pang pumasok sa bangin ko. Noong araw, pati iyong gurong taoista na parang ilong ng baka, na tumalo sa akin, ay yumuyo ko sa harap ko at bumabati. Lolo Juyin. Ano ba kayo kumpara sa kanya? Lalabas na ang haring ito sa bangin. Gagamitin ko muna ang mga buto ninyo panghasa ng ngipin. Matandang walang silbi. Naglakas loob ka. Akala mo hindi ako mangangahas. Sige, subukan mo. 500 taon ang aking linang nakapangyarihan. 500 taon kang nagsanay, pero yabang lang ang napala mo. Ang totem ng sirang espada. Ikaw ay mula sa sektang Duanshan. Padring Lee. Ay, kilala mo pala ako. Kung ganoon, mas madali na. Munting sawa, wala kang pagkakilala sa tunay na halaga. Hindi ko alam na ikaw pala ang napuntahan ko, mahal na matanda. Sana ay sinabi mo agad ang pangalan mo. Hindi man lang ako umabot sa pagkakataong yumuko sa iyo, munting sawa.
Sandali. Kailan ko hinugot ang espada ko? Aba, ikaw pala. Itong buntot na ito. Siya mismo ang sumugod. Pambihira, batid mo ang sining ng espada. Sumugod ang dambuhalang sawa. Ito ang tama at makatarungan. Tama ka rin. Apoli. Hindi na muling mangangahas ang munting sawa. Lumuwag ang selyo. Gusto lang ng munting sawa na makalabas para magmeryenda. 500 taon na siyang hindi nakakain ng busog. Nagugutom kaya nawawala sa sarili. Bakit ka umiiyak? Makinig kang mabuti sa akin. Mapapatawad ang kasalanang nauwi sa kamatayan. Pero hindi matatakasan ang parusang mabuhay. Mula ngayon, manatili ka rito sa bangin ang nakakandadong ulap. Bantayan mo ang batong Budha sa paanan ng bundok. Kapag may nawalang kahit isang manok sa nayon, bubunutin ko ang isang kaliskis mo. Kapag nabawasan ng isang tao, babaliin ko ang isang buto mo. Kapag nagkaroon ng tagtuyot, magpapaulan ka. Kapag bumaha, babaguhin mo ang agos ng tubig. Siguraduhing maayos ang lahat. Ako mismo ang mag-aalis ng iyong selyo. Susunod ako, hihingi agad ng tawad ang munting sawa sa bata. Mula ngayon, tahanan na ng munting sawa ang nayon ng batong Budha. Ang mga taga-nayon ang magiging ama at ina ng munting sawa. Hindi po, ninuno. Ah. Tagapagligtas, huwag. Para sa bata, dagdag na 10 tael. Para sa trauma, bayad na 5 tael. Inang manok, huwag mong ipalit ang pera. Anak, utos na pumuputol sa langit. May problema ang kuya mo. Durugin mo ito. Kahit saan mo ako tawagin, susunod ako. Huwag mong galawin ang kuya mo. Kapag ibinigay mo siya sa kanila, siguradong hindi nila siya palalampasin. Amo, saan ka pupunta? Babalik ako sa bundok. 10 araw na akong nasa labas. Kapag wala ako, kayang wasakin ng mga buhong sa bundok. Kahit ang bubong ng bahay. Pero ikaw, ano ang gagawin mo? Hindi talaga ako mapalagay. Ganito na lang, pagbalik ko ay magpapadala ako ng 5 mahuhusay na alagad. Lihim kayong susundan. May aalalay sa inyo sa daan. Huwag kang mag-alala. Susundan ka nila mula sa malayo. Kuya, ang porma mo naman. Mula ngayon, kailangan ko nang mag-ingat sa itsura kahit bumahing. Seremonya ng pagkikita ng magkapatid. Sino ang tinatawag mong kapatid? Mataas ang kalidad, 2 tael lang. Nakababatang kapatid, huwag kang mamamatay. Mula sa Villawanjayan. Nagpadala ng mga tao ang ikalawang kuya para sunduin ang emperador. Naku, lagot. 5 bandido ang humarang sa daan at naghihintay sa tiyuhin ng paaralan. Mukhang holdapan ito. Kapag binanggit ng kuya ang pangalan niya, hindi ba sila matatakot at urong? Sabi na ni Teniente Lee, lihim na paghatid at pagbabantay. Hindi dapat malantad. Nahuli na tayo. Sa unahan ay si Ginoong Lin Yifan. Alam na nila pati ang pangalan niya. Planadong pagdukot. Mga kapatid, kunin ang mga gamit. Unahan ang kalaban. Gaya ng inaasahan. Sa gitna mismo ng araw, may mga espada at palakol na nagbabantay kay Ginoong Lin habang naglalakbay. Kung hindi ito pagdukot, ano pa ito? Mga alagad ng bundok sumunod sa utos. Iligtas ang tao. Naglalaban na. Huwag kayong lumapit. Akala ko mga tulisan kayo. Tapos mga mangkukidnap pala kayo. Kung makapagpaliwanag lang sana ako ng kahit isang salita. Pero paano ako makakapagsalita ngayon? Walang kaayos-ayos. Tumaya si Dawzi. Tumaya akong mananalo ang gumagamit ng espada. Mga minatamis na house. Ate, mukhang tauhan ni Ginoong Lee ang gumagamit ng espada. Kaya dagdagan ko ng isa ang panalo mo. Sa harap ng 2 hukbo, nakaupo na ang amo ko sa pwesto. Tumaya rin ang tagasunod ko. At nanonood ang aso ko. Walang matipid sa pamilyang ito. Magtiis ka. Nag-aaway ang mga anak ng unang at ikalawang nakatatandang alagad ng aming guro. Hindi mo pwedeng kainin yan. Ngayon, hindi ko kayo hahayaang. Mga putok sa buhok na tulisan, tumigil sa pagpapakain sa aso. Ako si bakal na toro, naglalakad ng paurong. Sabi ko, hindi mo pwedeng kainin. Itali kayo sa aming Villawanjayan. Hindi maaari.
Hindi pwedeng mabunyag ang pagkatao ko. Itali kayo sa tuktok ng aming bahay. Mabubulag ang mga mata ng aso ninyo sa yabang. Lan, utos ng Duanchen. Gamit ito ng panganay kong alagad. Sino ang makapagsasabi sa akin? Sinong paslit ang gumawa nito? Sila. Hihihi. 3 taon na kitang hindi nakikita, ikalawang kapatid. Kapag umiitim ang mukha mo, kamukha mo talaga si Master. Ikaw ay mula sa linya ng mga alagad ng panganay kong kapatid. Si Lipoyo ba ang pinuno ng sekta ninyo? Opo, maaari ko bang malaman kung sino kayo? Shensin lang ng Villawan Jayan. Nagbulag-bulagan kami sa tunay na halaga ninyo. Ikaw pala ang sariling nakababatang alagad ng aming pinuno ng sekta. Kung gayon, ikaw ang tunay naming tiyuhin sa sekta. Nasaktan namin ang mga tauhan ng tiyuhin namin. Ang Ginoong Lee na binanggit ng mga eskrimador kanina. Siya kaya ang taong iyon mula sa sektang Duantian. Nabiyak namin ang pinakadiwa ni Ginoong Lee. Sige na, tama na. Hindi pagkakaunawaan lang ito. Maaari ko bang itanong kung ikaw si Lin Yifan, kapatid na Lin? Kapatid na alagad. Ang Ginoong ito. Napagkamalan mo ako. Isa lang akong naglalakbay. Ang aking alagad na si Ifan. Habang patungo sa kabisera, napadaan siya sa inyong lugar. Mukhang dukha siya. May kasamang aso, bata at isang tagasunod. Tama lahat, kapatid na alagad. Master, kung magpapadala kayo ng mensahe, magpadala kayo. Bakit kailangang napakamapanlait ng pagkakasulat? Kapatid na alagad, tingnan ko kung may sugat ka. Walang laman ang palatandaan ng iyong pulso. Manipis na parang sinulid ang iyong mga ugat ng enerhiya. Ni espiritual na kapangyarihan. Wala ka man lang buto para sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Kawawa ka namang nakababatang kapatid. Bitbit mo lang ang pangalan ni Master. Pero wala kang kahit katiting nakakayahang ipagtanggol ang sarili. Paano ka hinayaang umalis ng matanda mong Master? Nang ganito ang kalagayan mo. Talagang malas ka, kuya. Kaya pala ganoon ang tingin sa iyo ng iba. Malas nga. Siya. Kagabi, ginamit pa niya ang tuyong karne ko bilang pulutan. Munting kapatid, pumunta ka muna sa Villa Wanjayan ko para makapagpahinga. Nabalitaan kong may handaan dito. Naglakbay ako ng 800,000 magdamag. Ayos ka lang ba, bunsong kapatid? Ayos lang. Kung ayos lang, uminom muna tayo. Kuya, binugbog ng mga tauhan mo ang mga tauhan ko. Normal lang mag-away ang mga bata. Bunsong kapatid, heto ang 1,000 pilak na salapi. Pambayad sa abala sa daan. Salamat, kuya. Kailangan ko talaga ang perang ito para mabuhay. Grabe naman ito. Salaming panangga sa puso na yari sa mahiwagang bakal. Kayang salagi ng isang ito ang isang suntok ng isang mandirigmang nasa antas ng nabubuong sanggol. Kuya, ang tigas mo talaga. Pampatibay ng baywang. Pildoras na siyam na pag-ikot sa paglinang ng pinagmulan. Nagpapalakas ng enerhiya at nagpapasigla ng dugo. Pumayat ang aso. Bigyan natin ng gamot ang aso. 300 pilak ang isang tableta niyan. Pakainin mo ng maayos ang aso para makapagtrabaho pa. Ang pares na panangga sa bisig na ito ay katulad ng ginamit ng iyong guro noon. Galing sa iisang pugon ang 2 iyon. Hawakan mo. Hindi ko na maalala. Kahina-hinala ang taong ito, pero hindi kayang itala ng isang aklat ang lahat. Bunsong kapatid, hindi mo alam. Noong 16 ako, nakipagsagupaan ako sa guro ko gamit ang espada. Natalo ako pero ayaw kong umamin. Hinampas ako ng likod ng espada ng guro ko at bumaon ako sa putikan. 3 araw akong hindi nakaahon. Mula noon, isang aral ang tumatak sa akin. Kapag hindi mo kayang manalo, umamin ka. Pero hanggang ngayon, ilang beses ka pa rin tumatangging umamin. Bunsong kapatid, sa mga taon na nag-iisa ka. Paano ka namuhay sa labas? Nagbubuhat ng mabibigat na kargamento at natutulog sa tabing daan. 10 tansong barya lang ang kinikita ko bawat araw. Iniipon ko para makapagbukas ng maliit na tindahan ng alak sa bayan.
Ang mga alagad ng guro ko. Nagbubuhat ng kargamento. Huwag ka nang malungkot, kuya. Masaya akong nagbuhat ng kargamento. 100 beses na mas masaya kaysa noong ako ang emperador ng mga demonyo. Magkapatid tayo. Tungkol sa hampas ng espada kaninang araw. Patawarin mo ako, kuya. Kuya, ang espadang iyon. Siya ang unang nanghamon, bunsong kapatid. Hindi tayo magkakakilala kung hindi tayo nag-away. Sige, magsalita ka. Ano ang sasabihin ko? Tinatawag kang bunsong kapatid ng pinuno ng sektang Duwang Langit. Binigyan ka naman ng 1,000 pilak ng pinuno ng Villawanjayan. Ling Yifan, sino ka ba talaga? Tinuturuan ng guro ko ang mga tao na lumaban. At nakapagsanay siya ng ilang alagad. May narating na ang mga alagad niya. At kinikilala nila ako bilang bunsong kapatid. Iyon lang naman. Nagtuturo lang ng suntukan. Pero nakapagsanay ng 2 pinuno ng sekta. Niloloko mo ba ako? Ling Yifan. Hindi ako nagmamadali. Sagana ako sa pasensya. Isa-isa. Dahan-dahan nating tatandaan ang lahat. Ang 2 kuya mo. Mas magulo pa sa isa't isa. 300 taon akong nagkunwaring mahina. Ngayon lang ako nakaramdam na mas masaya pala ang kaunting ingay. Maganda rin pala. Bukas, maghihiwalay na tayo. At muli na namang mag-iisa ang emperador na ito kasama ang aso. Puro pagkain ang laman ng balutan. Bunsong kapatid, ano bang magandang masasabi ni kuya sa iyo? Sapat ng biyaya ang marunong kang kumain. 4 na batong espiritu. Huwag mo akong itulak. Salamat, kuya. Bunsong kapatid, aalis na ako. Bunsong kapatid, huwag kang mamamatay. Kapag namatay ka, kailangan ko pang asikasuhin ang libing mo. Hindi ako mamamatay. Kung hindi kayang talunin, tumakbo. Walang nakakahiya sa pagtakbo. Opo, kuya. Palagi naman akong tumatakbo. Pangalawang kuya, aalis na rin kami. Sa loob ng 3,000 taon, 4 lang kaming tinanggap ng guro. Hindi ko talaga maunawaan kung ano ang pakay niya. Nang makita kita sa unang pagkakataon, naunawaan ko na. Isa siyang tao. Mamuhay ka na lang ng maayos bilang isang ordinaryong mortal. Kahit gumuho ang langit. Sasalo roon ang 3 mong kuya. 300 taon na akong hinahabol ng mga tao. May mga lumuhod at sumamba sa akin. May mga sumigaw na patayin ako. May umampon sa akin bilang nakababatang kapatid at sinamahan ako ng 30 li. Sa unang pagkakataon. Guro, napakagaling talaga ng pagpili ninyo ng mga alagad, guro. Ano ang nangyari sa unahan, matandang amo? Nayon ng Wang. Winasak ang nayon ng Wang. Dumating ang isang grupo ng mga demonyong magsasaka na nakaputing balabal. May dala silang bandilang yari sa mapuputing buto. Dinadakip nila ang lahat ng makita nila. Lahat ng malalakas na lalaki ay isinama nila. Ang sabi, kumukuha raw sila ng mga buhay para gawing sangkap sa salamang kang-uod. Ang apo ko. 14 na taong gulang pa lang ang apo ko. Mabuhay man ng 300 taon. Kaya kong ipagsawalang bahala ang lahat. Pero ang 5 salitang ito, ang gawing sangkap ang mga buhay. Hindi iyan kailanman papayagan ng emperador na ito. Napakadilim na. May templo ng Diyos ng bundok sa unahan. Doon na tayo magpalipas ng gabi. Ang matatanda at mga bata ay matutulog sa loob. Ang malalakas na lalaki ang magpapalitan sa pagbabantay. Binata, napakabuti mong tao. Paano kung habulin tayo ng mga demonyong magsasaka? Kung hindi nila tayo maabutan, mabuti. Kung maabutan man, may paraan ako. Hoy, magsasaka. 300 buhay ang dinakip nila. Hindi ka ba nagmamadali? Nagmamadali ako, pero ano naman ang magagawa ko? Naku, dumating na sila. Ang mga demonyong magsasaka mula sa nayon ng Wang ay dito pala nagtago. Mabuti. Mabuti. Ngayong gabi bubuksan ang pinuno ng sekta ang pugon. Magsisimula na ang paghurno. Kailangan ko lang ng ilang dosenang dagdag na sangkap. Ay, may isa pang dalagang malambot ang balat at malambot ang laman. Kapag hinulma ang mga butong ito, magiging pinakamataas na uri ng material para sa buto. Gusto ninyong gamitin ang dalagang ito para sa paghulma ng buto. Sobra ang tapang inyo. Malaki lang ang tapang pero maliit ang utak. Nasiraan ka na ba ng ulo? Dito, kahit ang pinakamakapangyarihang hari ay walang magagawa. Mabilis kang magtago, bata. Konting pananakot lang, takot na kayo. Mabilis lang ang mga paa ko. Kung hindi dahil sa napakaraming matang nakatingin dito. Ngayon, isang dakot na abo ka na sana. Itali silang lahat.
Dalhin sila sa kuweba ng walang hanggang buto. Sa hating gabi bubuksan ang pugon. Ha! Dumaraan si Paging siya ng alyansa ng tatlong dalisay na espada. 100 taon nang winawasak ng sektang buto ang sangkatauhan. Ngayong gabi, panahon ng linisin ang lahat. Paging Shan, huli ka na. Ngayong hating gabi, bubuksan ng pinuno ng sekta ang pugon. Ihagis ang lahat ng sangkap sa pugon. Ganap ng nabuo ang salamangka ng ninuno. Kaya mo ba akong patayin? Hindi mo na sila maililigtas. Ah! Duwag. Kawawa ka naman. May aso pa sa tabi niya. Isang bata. Isang hampas lang. Ang nakababatang alagad na binanggit sa mensahe ng guro. Dapat ay nananatili ka na lang ng maayos sa bayan ng Kingshi. Tumakbo kayo hanggang sa pinakadulong bahagi ng sekta ng Whitebone. Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Napadaan lang din kami. Hindi sinasadyang magkasalubong tayo. Ngayong nagkasalubong na tayo. Sumama ako kay kuya para lipulin ang masamang sektang ito. Hindi ba, kuya, isinama mo kami para hindi kami maging pabigat, hindi ba? Nasa pinakaloob ang pugon ng mga buto. Nasa likod na kuweba ang mga bihag. Dadaan tayo sa harapang kuweba ng sapilitan. Gagamitin muna ng ninuno ang mga bihag bilang pambukas ng laban. Lintik! Ang ulol na aso. Kayong tatlo, umikot sa likod ng pader at iligtas ang mga tao. Paano mo nalaman na kaya naming iligtas sila? Dahil kaming dalawa ay aagaw ng lahat ng atensyon nila. Talaga bang isasama mo pa ako, kuya? Sa ganitong antas ng labanan, hindi na kailangan ang tulong ko para makaagaw ng pansin, tama. Sumama ka sa akin sa harapang kuweba. Tutal, siguradong may tinatago ang nakababatang kapatid ko. Kuya, iba ako sa iyo. Isa lang akong hamak na mortal. Wala akong kahit anong pambihirang kakayahan. Ako ang magbabantay dito. Tara na. Ako na ang magbabantay sa mga gamit. Hindi kita hahayaang malagay sa panganib. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Mabuhay man ng 300 taon. Ngayon lang ako nakarinig ng taong ipinagtatanggol ang isang hamak na tauhan ng buong tapang. Tumayo ka sa likuran ko. Kapag nanalo ako, sumulong ka. Kapag natalo ako, tumakbo ka. Esan, pagdating sa pagtakbo, kaya ko iyan. Ninunong Bondemon. Paging siya ng alyansa ng tatlong king na espada. Ngayong araw, aalisin ko ang salot para sa bayan. Paging Shan, ang iyong enerhiya ng tatlong king na espada. Ay matagal ko nang hinihintay. Ang lason na ito ay kaya palang supilin ang enerhiya ng espada ko. Lason sa buto. Palihim mong pinag-aralan ang paraan ng Bondemon na namatay 300 taon na ang nakalipas. Ang sinumang nakaalam ng landas ng sektang ito ay namamatay o nababaliw. Ako na lang ang natitirang emperador. Napakahirap ng sumpang sumusunog sa puso ng espada. Walang ibang makatutulong. Ako lamang ang makalulutas nito. Ngunit nang kumilos ang emperador na ito, natapos ang kayabangan ni kuya, kasabay ng payak na pamumuhay ko. Kuya, wag mo akong biguin. Paging Shan, kaya bang protektahan ka ng puso ng espada mo? At maprotektahan din ang hamak na mortal na iyon. Makinig ka, matandang halimaw. Ito ang nakababatang kapatid ko bilang isang disipulo ni Paging Shan. Kung gusto mo siyang galawin, kailangan mo munang tapakan ang bangkay ko. 300 taon na ang nakalipas mula nang may magtanggol sa emperador na ito mula sa likuran. Ngayon lang ito nangyari. Kuya, poprotektahan ko ang iyong dangal. Pati ang buhay mo, poprotektahan ko. Ah! Nagpakita ang dakilang ninuno. Kuya, hindi ka pwedeng mamatay. Ano na ang gagawin ko kapag namatay ka? Bakit ka umiiyak? Matibay ang buhay ng kuya mo. Utos na pinuno ng alyansa ng tatlong king na espada. Mula ngayon, sa 36 na sekta ng matuwid na landas. Wala nang mangangahas na galawin ka. Kuya, mabigat sa baywang ang bagay na ito. Hawakan mo. Ha 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 ha. Mga Ginoo, ito ang pinakabagong balita. Winasak na ang sekta ng Whitebone na gumulo sa ilang lalawigan. Pinuno ng alyansa ng tatlong king na espada, Paging Shan, sa iyungib ng 10,000 buto. Ang sinaunang ninunong demonyo ay nagalit sa langit. Tinamaan ng kulog mula sa langit at naging abo.
Ano ang tawag dito? Ito ang malinaw na katarungan ng langit. Ang bawat gawa ay may kapalit. Mabuti. Napahawak ako sa utak ko sa sobrang gulat. Ang batas ng langit ang umangkin ng karangalan para sa akin. Sulit ang negosyong ito. Sa susunod, ang batas ng langit naman ang umangkin ng karangalan. Ako ang nagtakda ng presyo. Walang katumbas ang utos ng hating langit. Walang katumbas ang Jade Talisman ng Villawan Giant. Walang katumbas ang utos ng pinuno ng alyansa. Kung ganoon, bakit mo pa siya naaalala? Ang naaalala ko ay isa kang hamak na mortal. Bitbit ang 3 pinakamatitibay na tanda sa 3 daigdig. Tapos araw-araw ka pang nagrereklamong wala kang pera. Lingy Fan, ikaw ang pinakawalang kwentang tala sa aking kwaderno. Halika! Bago ka umalis, subukan nating muli ang teknik na itinuro ko sa iyo. Hahaha, nakababatang kapatid. Huwag kang panghinaan ng loob. Ayos lang kung hindi mo makabisado ang espada. Nandito ang nakatatanda mong kapatid sa sekta. Walang sinumang makapipinsala sa iyo. Nakatatandang kapatid. Sa loob ng 300 taon, nalinlang ko ang lahat ng Diyos at Buddha. Pero nang linlangin ko ang mga nakatatanda kong kapatid na ito, parang may kung anong bumabagabag sa kalooban ko. Kalahating buwan na lang at nasa kabisera na tayo. Nalipol na ang sektang buto. Ligtas ang daan. Babalik sa bundok ang nakatatanda nating kapatid upang magulat. Kailangan pa nating tapusin ang kaso ng nawawalang tagapagpatupad ng batas. Tandaan mo, dalhin mong mabuti ang utos ng pinuno ng alyansa. Pagdating sa kabisera, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo saklaw. Kumain ka ng maraming masasarap na pagkain. Naaalala ko. Mag-ingat ka rin, nakatatandang kapatid. Kapag hindi mo kaya, tumakbo ka. Walang nakakahiya sa pagtakbo. Bata pa lang ako, mahusay na akong tumakbo. Amang emperador, nakabalik na ako. May isinama rin akong isang tao. Isang taong hinding-hindi ninyo mahulaan. Sa daang tinatahak ng amo, may naamoy akong kakaiba. Naamoy ko na iyan 300 taon na ang nakalipas. Magsalita ka ng maayos. Amoy iyon ng mga taong kumugkob sa inyo noon. Kabisera, nakabalik na ako. Kita mo, iyan ang kabisera. Teritoryo ito ng prinsesang ito. Ligtas na tayo rito. Kakain ako ng kahit ano. Sagutin na ito ng prinsesang ito. Siguradong iba ang minatamis na prutas sa kabisera. Ayusin ninyo. Huwag muna kayong magmadaling umorder. Tingnan muna natin ang tarangkahan ng lungsod. Si Kong Lai. Personal na humarang sa tarangkahan ang pangalawang pinuno ng bulwagan ng Batas Langit. Naroon din siguro Lixuanji. Sinaktan niya ang mga tauhan nito at winasak ang kanilang hanay. Dinurog niya ang sinaunang salamin. Personal siyang dumating para maghiganti. Kuya, ano ba ang ginagawa mo? Panangga sa araw. Oh, amo, ang lalaking apelyido ay si Kong. May aura ng kautusan ng Batas Langit sa katawan. Siya ang isa sa mga kumugkob sa iyo 300 taon na ang nakalipas. Isa siya sa mga tagapagpatupad ng kautusan sa harap ng bulwagan. Linisin mo ang aura ng halimaw sa katawan mo. Mula ngayon, isa ka na lang asong bukid. Asong bukid naman talaga ako noon pa. Gawin mo pang mas mukhang asong bukid. Sobra na iyan, bawasan mo ng kaunti. Bahay mo ito, ikaw ang maunang pumasok. Hindi na ubra ang mga patakaran mo. Sundin mo naman ang mga patakaran ko. Ako ang prinsesa Zhaoyu ng kasalukuyang dinastya. Sino-sino kayo? Nangangahas kayong palibutan ang pangunahing tarangkahan ng kabisera. Alagad ni Yu Dao. Dahil sa iyo, hindi makatayo ang nakatatandang pinuno ng panlabas na sangay. Sinira mo ang sinaunang salamin ng aming sekta. Ikaw ang uminsulto sa 100 taong reputasyon ko. Ay, iyong baluktot na pormasyon pala. Hinimay ka ng aking guro gamit ang mga chopstick. Hanapin mo siya. Bilang pinakamarami, isa lang akong nanonood. Munting halimaw ka, nangangahas ka pang makipagtalo. 4 na nakatatandang pinuno mismo ang nakasaksi. Bitbit mo ang sinaunang haring demonyo na si Tuntayan. Siya nga, siya ang asong iyon. Haring demonyo, haring demonyo. Mga dakilang pinunong immortal. Tingnan ninyo siya. Kamukha ba niya ang haring demonyo? Isa lang siyang matandang bobong askal na mahigit 300 taong gulang. Malabo na ang paningin niya. Kahit sino ang magpakain sa kanya, tinatawag niyang amo. Noong araw na iyon sa muog ng black wine. Baka nabulag lang siya sa amoy ng karne ng aso. Noon, 3 mata niya ay mas malaki pa sa isang bahay. Nilunok niya ang sugo ng pagpapatupad ng batas. Mga kasama, kayo na ang humatol. Isang asong mas malaki pa sa bahay. At may 3 pa raw itong mata. Naniniwala ba kayo sa sinasabi niya? Hindi, talagang hindi. 3 mata. Ang aso ni Erlang Shen lang ang may 3 mata. Totoong totoo. Paumanhin sa inyong 4. Bawat salitang sinabi ninyo ay totoo. Kaya nga. Lalo tuloy walang maniniwala sa inyo. Mahal na prinsesa. Ako si Kong Li, pangalawang pinuno ng bulwagan ng Batas Langit. Sa ngalan ng utos ng Batas Langit, hinahabol namin ang mga tagasunod ng haring demonyo. Ang lalaking nasa likuran ninyo at ang asong iyon.
Aarestuhin niyo sila sa anong batayan. Iniligtas niya ang buhay ko. Sinamahan niya akong makabalik sa kabisera. Isa lang siyang ordinaryong mortal. Ang asong iyon ay isang karaniwang askal. 760 taon na akong nabubuhay. 760 taon kong nasasaksihan ang enerhiyang demonyo. Ang natitirang aura sa katawan ng askal na iyon. Ang sinaunang haring demonyo na si Tunchayan. 300 taon na ang nakalipas, sinundan niya si Exuan, ang haring demonyo at pinuno ng buong daigdig ng mga demonyo. Ipinipilit ng prinsesa na protektahan siya. Kahit pa kaalyado siya ng haring demonyo. Sa ilalim ng utos ng batas langit. Kahit sa kailaliman ng ilalim ng lupa. Kahit isa lamang siyang mortal. Pareho pa rin ang kaparusahan sa ilalim ng batas. Ako si Zhao Taishan, huling general at pinuno ng Imperial Guard. Sa lihim na utos ng emperador, tungkulin kong protektahan ang inyong paglalakbay. Nakahanda na ang buong Imperial Guard sa paligid. Sa isang utos lamang ng prinsesa. Susunod ang buong Imperial Guard sa inyong utos. Tumindig ka, Commander Zhao. Bumuo ng hanay. Gusto kong makita kung sino ang mga ngahas na galawin ang tauhan ko. Mahal na prinsesa. Sa paningin ko, ang Imperial Guard ng daigdig ng mga mortal ay mga harang na papel lamang. Huling beses ko nang itatanong, papayag ba kayo o hindi? Hindi. Mahal na prinsesa, pinoprotektahan ninyo siya dahil hindi ninyo alam kung sino talaga siya. Alam ba ninyo kung sino ang asong iyon? Kung gayon, alam ba ninyo kung ano ang itinatawag sa kanya ng asong iyon? Alam ba ninyo kung sino ang amo niya sa nakaraang buhay? Tumahimik ka. Sa nakaraang buhay niya, siya ang haring demonyo na si Yexuan. Nilipol niya ang 3 daigdig. Ang dakilang demonyong namaslang sa buong mga sekta ng mga immortal. Mahal na prinsesa, ang pinoprotektahan ninyo ay isang muling isinilang na Panginoon ng mga demonyo. Alagad siya ng Diyos ng Espada. Ang kuya ng emperador ng mga halimaw. Yexuan, ang emperador ng mga demonyo. Ayos ka ah. Mas malaki pala ang utang na ito kaysa sa inaakala ng prinsesa. Sinabi na ng prinsesa. Siya ang taong nagligtas sa prinsesa. Anong emperador ng mga demonyo? Anong Yexuan? Walang nakita ang prinsesa. Ang nakita lang ng prinsesa ay isang taong nagluto ng kamote para sa kanya. Isang mortal na tumakip sa kumot at humarang sa mga espada. Kahit ulit-ulitin ninyo ng 1,000 beses. Hindi papayag ang prinsesa. Sino ba si Yexuan? Hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. 3 henerasyon ng iisang angkan ang pamilya Lin namin. Kabisado ko ang buong talaangkanan. Walang kahit isang ninuno namin ang may apelyidong Ye. Napakatibay ng ebidensya. At nagawa mo pang ikaila. Nasaan ang ebidensya? Maniniwala kayo sa asong sabog na napagkamalan lang siya. Tinatawag din niyang kuya si Daozi. Kung ganyan ang batayan ninyo. Emperador din ng mga demonyo si Daozi. Hindi ako, wala akong. Isa lang akong tagahatid. Sinasabi ninyong ganito ang reinkarnasyon ng emperador ng mga demonyo. May maling akala ba kayo tungkol sa emperador ng mga demonyo? Kaya bang magkarga ng mabibigat na sako sa pantalan ang emperador ng mga demonyo? Kaya bang makipagsapalaran ang emperador ng mga demonyo? Para lang sa isang murang hita ng manok? Kaya bang mag-ipon ng 2 taon ang emperador ng mga demonyo para lang sa isang maliit na tindahan ng alak na may bodega sa ilalim? Magtanong kayo kahit saan sa bayan ng Qingxi. Ako. May utang akong 2 inumin kay Mang Wang at hindi ko pa nababayaran. Ninakaw. Hiniram ko ang 2 itlog sa bahay ni Aling Li at hindi ko na ibalik. Ganoon ba kababa ang mararating ng emperador ng mga demonyo? Kung pakikinggan, parang wala ang kwentang buhay. Hindi naman nagkakautang sa alak ang emperador ng mga demonyo, di ba? Ikaw kung ano-ano na ang sinasabi mo. Ano naman kung ano-ano ang sinasabi ko? Sa 300 taon, wala akong ibang pinag-aralan. 2 bagay lang ang sinanay ko. Magsinungaling at umiwas sa pananagutan. Tagapagpatupad, sundin ang utos. Simulan ang dakilang hanay sa paglipol ng mga demonyo. Itaas ng lahat ang mga kalasag at protektahan ang ulo. Protektahan ang prinsesa. Bilang isang mortal, pinrotektahan mo ang emperador ng mga halimaw at ginawa siyang demonyong kaluluwa. Nilabag mo ang una at 17 artikulo ng utos ng batas langit. Sa araw na ito, kikilos ako sa ngalan ng langit upang ipatupad ang batas. Sa ilalim ng utos sa paglipol ng mga demonyo. Lilipulin ang katawan at kaluluwa. Mas marami sila kaysa noong nakaraan. Mas katawa-tawa rin ang pangalan ng pinuno nila. Panginoon, kailan mo gustong baliktarin natin ang mesa? Kapag sinabi mo ngayon, ngayon din tayo kikilos. Huwag magmadali, hayaan muna natin silang matapos sa trabaho. Si Kong Li, 300 taon na tayong hindi nagkikita. Ganyan ka pa rin, may bisyo ka pa rin. Hindi pa man bumabagsak ang hanay. Pero todo na agad ang palabas. Ganyan ka rin natalo noon. Ay nako, dumating na pala si Munting Itim. Maghanda kayong tumanggap ng bisita. Sige, Panginoon, panoorin mong mabuti.
Isagawa. Walang gagalaw, itigil ninyo ang lahat. Narito ang prinsesa. Sino ang may lakas ng loob na magbaba ng espada? Mahal na prinsesa. Hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Ako si Prinsesa Zhaoyu ng kasalukuyang dinastya. Ang nag-iisang anak na babae ng emperador. Narito ang mga bantay ng palasyo. Nakikita ito ng lahat ng opisyal. At mapatutunayan ito ng buong bayan. Kapag ibinaba mo ang espadang iyan, hindi ang binatang iyon ang mapapatay mo, kundi ang prinsesa ng kasalukuyang dinastya. Nangangahas ang isang sektang immortal na patayin ang prinsesa sa harap ng lahat. Nangangahulugan itong nagdedeklara ng digmaan laban sa buong imperyo ng mga mortal. Pangalawang Panginoon ng Bulwagan, si Kong. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Sa ilalim ng kautusan ng batas langit. Sa paningin ng lahat ng tao, mga langgam lamang sila. Mga langgam. 3,000 taon na ang nakalipas. Katatag pa lamang noon ng batas langit. Lumagda sa kasunduang dugo ang imperyo ng mga mortal. Hindi maaaring makialam ang batas langit sa buhay at kamatayan ng dugong maharlika. 17 batas ng langit. Kung papatayin ko siya, nangangahulugan iyon na nilalabag ko ang batas ng langit sa harap ng lahat. Kaya mo ba ang kapalit? Ano sa tingin mo, sinabi ng prinsesa? Nakarating na sila sa tapat ng bahay ko. Ako na ang bahala. Baliw ka na ba, iha? Kung baliw man ako, ayos lang. Ilang beses mo na akong iniligtas. Kaya hindi kawalan kung minsan naman ay ako ang magprotekta sa iyo. Hindi pwede. Tinulungan na kitang lumaban. Buhay mo ang ipambayad mo. Paano natin sisingilin ang utang ng isang mortal? Kamahalan, prinsesa. Mapoprotektahan mo siya ngayon. Pero hindi mo siya mapoprotektahan habang buhay. Naipahayag na ang kautusan ng batas langit. Kahit harangan mo man ito ngayon o hindi. Hindi siya mabubuhay ng lampas 1 buwan. Tungkol pa iyon sa 1 buwan mula ngayon. Pagkalipas ng 1 buwan na natin pag-usapan. Ngayon, huwag mong gagalawin kahit isang daliri niya. Ikaw nga. Talagang ikaw nga. 500 tao ang buong yabang na nagkakaila sa pananagutan. Ang matandang ito ay nagkubli sa loob ng 300 taon. At nakilala niya ang emperador na ito sa isang tingin. Kuya, ano ang nangyayari sa iyo? Ling Yifan, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ko alam. Pero ang ulap na iyon. Parang tinatawag niya ako. Patatagin ang pundasyon ng formasyon. May pagbabago sa daigdig ng mga demonyo. Ngunit nananatili pa rin ang malaking formasyon ng batas langit. Hindi nagbabago ang kautusang puksain ang mga demonyo. Ihanda ang 2 antas ng mga tanikala ng batas langit. Kung magpapabukas pa ang pangalawang Panginoon, baka magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Ibagsak agad ang espada. Kung haharang ang prinsesa, durugin siya kasama nito. Ang tungkol sa batas ng langit ay mamaya na. Kung talagang ayaw mo, magpalit na lang tayo ng emperador ng mga mortal. Bilisan mo, kailangan nating kumilos agad. Samantalahin habang hindi pa siya lubusang nagigising. Ang utang na iniwan ng batas langit 300 taon na ang nakalipas. Hindi ito maaaring singilin ngayon mismo. Bumagsak ang emperador ng demonyo. Tumingin ka sa akin habang nagsasalita ako. Ikaw ba si X1? Hindi ko alam. Nahihilo ako. Baka dahil hinarangan mo ako. Sobrang nakakatuwa naman at naantig ako. Sa panahon ngayon, mahirap ka pa rin. Alagad ng Diyos ng Espada. Kuya ng emperador ng mga halimaw. Yexuan, ang emperador ng mga demonyo. Itatala ng prinsesang ito ang utang na ito hanggang ngayon. Sa wakas, nabayaran na rin ang lahat. Matagal mo na palang nahulaan. Nahulaan mo man, hindi mo pa rin inamin. Kaya nagpanggap na lang akong walang alam. Kasalanan mo, ang sarap kasi ng inihaw mong hita ng manok. Sa susunod, huwag ka nang humarang. Masisira ang mukha mo at hindi ka na magiging maganda. Pakialam mo ba kung maganda ako o hindi? 2 antas ng malaking pormasyon laban sa mga demonyo. Umaangat na ang mga tanikala ng batas langit. Ito ang aura ng hari. Bumalik na siya. Totoong bumalik na siya. Tapos na. Wala na talagang pag-asa ang mortal na ito.